Ito na po yung part 6 ng paglilinis ko sa kabilang bahay. And this time, ito naman pangalawang kwarto ang aayusin Kailangan ko munang alisin itong mga unan, pati na rin itong mga gamit na nasa kama. Kasi kailangan ko palang ilipat itong bed. Napansin din pala ni Pingoy na medyo madilim nga yung ilaw or yung bumbilya na gamit dito. So pinalitan niya na muna. Ito rin yung ilaw na ginagamit namin sa sala na nai-set up namin 2 months ago. So ito kasi may ilaw na siya, may electric fan. So after niya nga yung maikabit, kita niyo naman kahit pa paano mas maliwanag na nga dito. So magkakaroon ng pagbabago when it comes sa mga higaan dito, kaya inalis na nga yung queen size na bed frame at ililipat yon sa pangatlong kwarto. Ang natutulog kasi dito ay 2 senior at 1 teenager. So ang mangyayari kasi is after kong malinisan ito, ang matutulog na dito maliban sa 2 senior ay 2 teenager. Yung pwesto nitong mga drawer at TV nandun sa opposite side. So nilipat ko lang muna siya dyan, pero hindi pa naman yan yung final. Alam mo, nung year 2020, 5 years ago, nag-makeover din ako dito sa kwarto na to. And syempre, ilang taon na rin yun. Marami na rin nadagdag na gamit. Kaya naman, eto na nga yung naging itsura niya. Ang pinaka-challenge talaga dito, napakadaming gamit talaga. And hindi naman na ako mag-i-insist pa na itapon nila yung mga bagay-bagay dahil syempre yung iba, talaga may pinangahawakang mga sentimental values mga gamit. Then dito naman sa isang sulok, yung mga laman niyan ay iaalisin ko na muna. Kailangan ko kasi tanggalin dyan itong rack na ito dahil meron akong ilalagay dyan na Durabox. Usually mga kurtina ang nakalagay dyan sa Durabox na yun. At saka napakadami na ring alikabok dito sa ibabaw ng cabinet. Grabe, ang kapal na mga alikabok. So pinagwawalisan ko na nga yung mga boxes para lang matanggal yung mga alikabok dyan. And kung mapapansin ninyo, dyan sa side na yan, parang bitin yung kulay puting pintura. Kasi dati may kurtinang nakakover dyan sa side na yan nung minake-over ko yan. So anyway, ito na nga ang itsura ng kwarto so far. Medyo ilang oras na rin ako naglilinis dito, pero ganito pa lang yung progress niya. So next naman na kailangan kong linisin is itong corner na ito sa may bandang aircon. Pagkatapos ko matanggal yung mga gamit dito sa sulok na to, next naman ay nagtanggal lang ako ng mga agiw dito sa pader. Gumamit lang ako ng walis para dyan. And then, ito yung itsura ng pader currently. And nagdala pala ako dito ng wallpaper na brick design. Iba na pala yung itsura ng mga wallpaper ngayon na ganito. Kasi dati, papel yung nasa likod niya. Pero this time, foil na nga yung nasa likod niya. And I think mas madali siyang ikabit. And mura ko lang tong na-order. Talagang in-order ko siya. Sobrang limited lang din kasi ng time. Naisip ko kasi kung magpipintura ako dito, magpapatuyo, aantayin bago makapag second or third coat. Aabutin ng siyam-siyam. So eto, dinila ko na lang dito itong brick na wallpaper. Alam mo, simula nung nag-DIY makeover nga ako, pamatay ko na talaga yung brick wallpaper na kulay puti. Kaya naman, yung unang kwarto dito, ganyan yung itsura ng pader. Pati sa sala, dinamay ko na. So, ito siya before and ito nga siya after. Napakamura lang ng mga brick wallpaper na yan. 20 pieces yung in-order ko and meron pang konting natira. Just in case lang na bet nyo ng ganyang brick wallpaper, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So, ito nga pala yung double deck na dating nasa pangatlong kwarto at ito na nga ang gagamitin dito. So, dito kasi matutulog ngayon yung 2 teenager. Kasi before, yung isa sa kanila, lagi na lang nasa pagitna ng mga senior. Syempre, nagdadalaga na nga rin. Kaya dapat meron na sila kahit papanong sariling space or sariling bed. So, kumain lang ako saglit dahil medyo nakaramdam na nga ako ng gutom. And then, next naman na inasikaso ko ay itong table. Actually, binili to during pandemic sa may Sanyang yata, if I remember it right. Para maging study table sana ng mga bagets. Kaso, ang nangyari, ayan, natambakan nga lang ng kung ano-ano. So, ikinlear ko na nga muna itong table. And then, ang bala ko talaga dyan, babaligtarin ko siya. Kasi if mapapansin nyo, dito sa may harap, yan dapat yung nasa likod. So, ang ending, hindi talaga mapapasok yung upuan dyan. Hindi magiging komportable kapag ginawang study table. So, next naman ay eto. For the ayos pa rin ako dito ng napakadaming gamit. And para sa mga nakanood ng mga cleaning videos ko from part 1, now na nandito na tayo sa part 6. Minsan kasi may mga nababasa pa rin akong comment na kaninong bahay daw ito, bakit ganito kadami yung gamit. So ito po ay bahay ng
aking in-laws. Nung nabuntis ako sa aking unang anak, dito na po kami tumira sa bahay na ito at almost 4 years kaming nakitira dito. Currently ay nakabukod na kami. Meron kaming nirerentahang apartment, mga isang tricycle ride away lang. So kung mapapansin nyo dito sa sahig, yung isa red. Kasi dati ganyan lang kaliit yung kwarto. Parang pina-extend lang yung kwarto na ito. Kaya naman yung pulang sahig dati, part pa yun ng sala. So anyway, eto nga, at for the change plan na, inalis yung malaking table, nagpalit ako ng maliit na table dito, and then lahat ng mga unan, pinagsusuksok ko lang doon sa ibabaw ng Durabox kasi sobrang daming unan talaga. Alam mo, napansin ko dito, lahat kasi ng mga damitan na naan dito is para sa mga senior lang. So, yung mga damitan ng mga teenagers, halos wala dito. So, etong mga nandito sa kama, kailangan ko siyang gawa ng paraan kasi napaka-limited lang din ng storage dito. When it comes sa paglilinis, feeling ko naman madali lang maglinis, ganyan. Pero kapag sobrang daming gamit, ang pinakamahirap dyan is yung pagsusort, paghahanap ng paglalagyan, especially kung ang pagde-declutter ay hindi isang option. So, eto naman yung itsura ngayon. Meron ng higaan yung dalawang teenager and dito naman balak ipwesto yung bed na bibilhin para sa dalawang senior. And pagpasensyahan nyo na rin dahil sobrang limited talaga. Ito na lang yung nakayanan. Halos karamihan ng mga damit, pinagsusuksok ko na lang sa isang side lang. Hindi pa talaga ito ang final ha. Kailangan ko lang talaga maisalansan dyan yung mga gamit para kahit papano naman dito sa kabilang side medyo maluwag na. So, pinasok ko na nga yung kutsyon para dito sa ilalim. Actually, isang kutsyon lang ang meron sila para dito sa double deck. So, after ko nga malagyan ng kutsyon at mga unan nito, naligo lang ako ng mabilisan. Then, dumiretso kami sa malapit na mall. Tumingin kami dito sa sanyang ng bed frame. Medyo limited na rin ang oras dahil mga alas 6 na yata ito ng gabi. So, wala kaming nakita doon na bed frame na pasok sa gusto ni Ate Ken kasi kailangan bakal ang hanap nga namin. Alam mo kung bakit bakal? Kasi pag sobrang lakas ng ulan na tuloy-tuloy, pinapasok ng baha po yung bahay. Kaya nga, even though sa mga previous cleaning vlog ko, marami nagsasabi na ilagyan ng vinyl yung sahig. Hindi po talaga ubra kasi nga pinapasok ng baha. Mag-aalas 7 na nga ng gabi nung nakarating kami dito sa Landayan. Ito na lang talaga yung furniture shop na bukas. Tapos may nakita kaming ganito na bakal. Kaso, queen size lang yung available. Double size lang yung kailangan namin. So anyway, nakapili na nga ng bed frame and then bumili na rin ng extra na single foam para dito naman sa upper bed. So, ayan na nga at tinanggal ko na yung plastic ng bagong kutsyon. Kasi kapag may plastic yung kutsyon, napansin ko talaga before, mainit siya sa pakiramdam. So, eto na nga pala yung bagong bed frame na nabili. And then yung kutsyon na ginamit dyan, yan yung kutsyon na dati namin gamit sa apartment. So, ito yung itsura niya before ako mag-start maglinis and then ito na nga siya after. Then, sa opposite side naman yan, ito yung itsura niya before ako maglinis, then ito naman after. Kahit papano, mas marami ng sleeping area dito or sleeping bed. So, ayun lang muna for part 6. Inaantok na ako. Uwi na muna ako and follow for part 7. Thank you guys for watching.